Ukay finds ang outfit sa premiere night, sa red carpet, sa magazine cover, at sa TV guestings? Pwede yan kay Shaira Luna. Bukod sa talent sa photography and art, talented din si Shaira sa paghahanap ng mga hidden treasures sa ukayan. Ang motto niya sa fashion, you can look expensive and glamorous kahit gipit sa budget. Kailangan lang maging matyaga sa paghahanap. Kaya naman siya ang lodi sa fashion ng mga millennials at Gen Z. Mga kada, let's see that walk with the very talented and ukay queen, Shaira Luna. Good morning, Shaira! Shaira, I love your outfit. Welcome sa Kada Umaga. Yan, upo ka muna. Ganda niyo naman. Thank you. Uy, kakagising lang namin, Ay, good morning naman. Good morning. Bati ka muna sa mga kada natin, Shaira. Good morning sa ating audience today. Good morning to everyone at home. Thanks for having me. Shaira, of course, thank you also for passing by Kada Umaga. Pero before we start, gusto ko nung muna itanong, no, kung ito napaka-stylish, well, obviously, napaka-stylish mo, medyo na, kami na-impress nung naglakad ka. Is it Ukay Finds ba yun? What's your guess? Anong hula mo? Ako, yes. Yes. Yes? Yes? Ang galing mo, ha? Kasi Hindi kasi kami, sa intro ikaw. pa lang, pero hindi halata. As in, pati ba Oo. ito? Pati ito, ukay. Pati shoes, pati sapatos. Pati shoes? Jewelry. Pwede ba tayo ukay. Kasi uso yan ngayon di ba? Parang si Heart Evangelista, kapag meron siya, nag-attend siya ng mga fashion events sa ibang bansa, meron siya yung mga Costco sa gilid. Pwede pa tayong malaman kung magkano yung suot mo ngayon. Start natin sa dress. Sa dress, sa totoo lang, parang mahal na siya sa mga usual kong pinapakita. Should I show the whole dress? Hanggang here lang. Sige. So, ayan. It's very 1980s, yung itsura niya. And even yung fabric niya, very shiny. You can stand I'll stand up para- there. Ganda. Pakita ko lang ng konti. Sige. So, magkaano yan? I love it. Ang ganda! Uy, may ano pa? I love it. I love it. So, how much? 100. Magkano? 100! 100 pesos. Yes. Ang galing. Mahal Oo, na yun. Mahal na yun. Kasi dati nakakahanap ako ng 25 pesos ng mga dress. Nang walang flaws, yung walang sira or anything. Yung iba, syempre, isa-sift through mo siya. Pero nagkakataon talaga na makaka-jackpot ka. Like this one, may pockets pa. So, talagang sobrang jackpot. Okay, so 100. 100. Dito naman tayo next. So this one, a few years ago, nag-start na rin akong bumili on Instagram kasi madaming mga Gen Z na nagsisell on Instagram. So I wanted to support din kahit paano. I bought this for 200 pesos. So 300 pesos na 300 tayo. na, Sa sapatos naman. Sapatos naman, tatayo ako ulit. Okay. So ano siya? Shaira. Suede, genuine leather na pumps. Oo. Ang cute. Yan. How much? So, eto rin, isa pang madaming magre-reklamo kasi 480 siya. 480. Wala pang 500 Wala pang pesos. 500. Pero mura na yun Oo, mura na yun. Tsaka actually branded siya, made in Italy pa, and it's real leather. So, minsan, iuwi mo na lang talaga yung mga So, ang advantages. suot mo ngayon, total of 780 pesos. Ang galing mo niya sa math! Girl math na girl Girl math siya math doon. na Girl math siya doon. Girl, everything yan. Ang ating artificial intelligence na girl. yun. Ito. So, under 1,000 pesos. Kailan ka nahilig na mag-ukay? Siguro more than 10 years na ako nag-uukay talaga. Paano? Meron ba nag-influence sa'yo na parang meron ka bang friend na parang, uy, try natin mag-ukay, girl? Nung nagsa-start kasi ako as a photographer, so syempre, lagi akong nag-cover ng events, ng mga gigs, nag-shoot ako ng mga banda before. So lagi akong nasasahig, lagi akong madumi. Sabi ko, yung mga damit ko, I need something more sturdy, more, yung mas pang, anong tawag doon? There's a word in Tagalog, I can't think of it right now, pero yung pangharabas ba? Oo, pangharap. Oo. So my now husband, si Kokoy, nag-uukay talaga siya kasi banda siya before. So para unique yung mga clothes niya, nag-uukay siya, tapos tinatahi niya. So sabi niya sa akin, lika dadalhin kita sa Quiapo, doon ka mag-ukay. Nagtatahi. Marunong siya manahin, nag-alter siya ng mga damit niya. Yun yung maganda no? Yung na-alter mo. Kasi minsan, bibili tayo ng damit sa mall. Tapos pagpunta natin sa mall o kaya sa party, may kapareho tayo. Na-experience mo na ba yun?
Hindi pa. I think yun yung advantage din, no, ng pag-ukay. Oo, tsaka kailangan talaga open ka lang mag-try ng iba-ibang damit. Like, lalo na ito, wala naman siguro magsusuot nito every day in real life. Kaso, for a change, life is short, wear what you want. So, sinusuot ko na rin siya kahit from the 1980s pa siya. Pero alam mo, ano yun parang talent yun na parang, kasi hindi lahat ng tao marunong magdala. May mata sa ganyan. Magdala ng damit. At marunong maghanap. Oo, maghanap. Masipag lang Kaya maghanap. ito yung question ko sa'yo din, Shaira, na of course, alam natin na medyo pricey yung mga ibang outfits dyan, diba? Pero bakit importante at paano mo ginagawa na mahanap ka ng maayos doon sa mga ukay-ukay? Kasi ako, nag-try ko yan sa Baguio. Nag-ukay ka na? Yes, sa Baguio. Nag-ukay ka na ba? Oo. Meron pa Very ako good. yung jacket na binili ko sa Baguio na sobrang tagal mga kada. Pero alam mo, yung intact pa rin siya, ang ganda pa rin. Siyempre, kailangan lang labhan or something. Pero kayo po, how do you find yung parang pinaka-quality dyan sa mga ukay-ukay? I think na-start ko talaga ma-appreciate yung mga clothes sa ukay dahil karamihan ng mga gamit doon made in the 90s or in the 80s or even earlier. Di ba lagi nating sinasabi, iba yung gawa dati. Yes, Totoo yan. Iba yung mga materials na ginamit dati, iba yung techniques, hindi siya minamadali. Correct. So kaya siguro ako na-attract sa mga lumang gamit dahil they're just made better. Iba yung fabric, iba yung cut, yung talagang pinaglaanan siya ng oras. So, yun yung na-appreciate ko sa mga inuukay-ukay ko. Quality din. Quality. Talagang kailangan mo maghanap. Diba? Pero maiba lang tayo. Kasi kanina sa VTR natin, sinabi na ikaw ay sikat dito sa isang commercial. Memorize mo pa ba yung line mo dun sa famous milk brand na ito? Baka pwede mo kaming pasampulan para bumalik kami dun sa panahon na yun. Memorize ko ba? Hindi ko na Memorize mo ata pa ba? alam. Kahit konti lang. The cardiovascular system is a system which circulates blood around the body and ganun-ganun. Anong year ba to, Shaira? Hindi na alam ng Gen Z, not important anymore. Huwag na natin Huwag na natin pag-usapan yan. Let's focus on the now. Let's focus dito Let's focus sa on the now. pagiging... Pero itong pagiging fashionista mo, bata ka pa ba talagang mahilig ka Naku, na? hindi talaga. Wala akong na-develop sense. lang? Na-develop lang siguro. Wala akong sense ng fashion. If there's anyone fashionable in my family, siguro yung lola ko or my mom. Nagpapatahi pa talaga sila ng clothes dati. Ako naman, kung ano lang ipasuot sa akin, susunod go lang ako. lang. I think na-develop siya, I was in the middle of my career na as a photographer. Kasi when I was shooting naman, wala akong like inclination sa fashion. Pero siguro if you're so immersed in your work, na-influence ka na ng mga nakakatrabaho mo or yung mga sinushoot mo. So, unti-unti lang siguro ako na nagkaroon ng eye, kahit papano. Minsan ba, syempre ikaw dito sa industry natin, lalo na sa photography ka, di ba? Photographer. Hindi ka ba, tapos ukay yung suot mo, hindi ka ba nasasabihan ng iba? Or ikaw sa sarili mo na parang, ay, branded yung suot nila, tas ako ganito. Nakakatawa kasi usually ang sinushoot ko talagang napakamahal ng mga, I shoot a lot of medyo higher end brands, luxury brands. I work with kind of bigger clients, we know. super fashionable people, as you know, of course. So sometimes when people compliment my outfit, sasabihin ko syempre, ay, ukay lang yan. So I'm super proud to say where I got it, how much I bought it for. So ngayon, nowadays, especially since medyo nauuso nga talagang ukay within the industry, when they see me at the shoot, they say, ay, Mish, tignan yung suot ko, ukay lang to. So baliktad na siya. Nag-example ka na influence kasi. na. Pero alam mo, So, in a way. nakakatulong din siya sa fashion industry at sa environment natin. Yes. Kasi di ba, ano yan pollution din yan Di ba, yung parang papalit-palit tayo ng damit. Pero pwede naman palang ulit-ulitin. Yung pag-alter, Kaya maganda di ba? rin yung quality yung hahanapin nyo para kahit in the future, kung hindi man siya kasha, pwede pa siya i-rework. You can wear it different ways. Ano yung pinakamahal na Sorry, amiga. Ano yung ahead, pinakamahal na nabili mo at Nahiya. pinakamura na nabili mo sa ukay? Actually, girl math ko lang talaga yung mga, yung mga mahal na nabibili ko. Ang mahal naman talaga sa ukay, usually leather goods. Oo. So, especially pag made in Italy, tas branded pa. Mga bags. Magkano Sasabihin yan? ko talaga. Kailangan na, tayo lang naman tayo dito. lang At saka naman. yung mga Giving gen. expensive. Oh, it's giving. 1.8 ang leather jacket na pinakamahal na nabili ko locally sa ukay. Pero alam mo, pag nag-ukay ka, parang feeling mo ang mahal-mahal na yun. No? Sobra. Yung 1.8. Sabi ko talaga, ano po, 1.8? Eh, hindi kasi ako tumatawad sa ukay. Naku, kailangan tumawad kasi Tumawad ako. Oh no!
Lalo na pag marami kang binili. Hindi ako Ganito na lang. Tututuruan kita minsan. Minsan sinasabi niya, kumuha ka pa dyan para mabawasan. Yun. Naku, huwag Yun ka na, mahiyang 1.8. tumawad. Actually, Very light. maganda din ang idea mo because nga, sabi nga ni Emma kanina, minsan bumibili tayo ng damit, tapos paglabas natin, may mga iba nakapareho lang kasi nga bumili sa mall. Pero, di ba, ang mga outfits na, yung mga trending, kung anong trending, or kung anong gusto mo ipatrend, bumabalik kasi yun eh. So, kung Cycle bibili, di ba, parang recycle din naman. So, if you buy something na nauso before, mas lalong maganda kung ukay-ukay kasi walang kaparehas Oo, talaga tsaka sa'yo. mas mura, syempre. Mas mura. Ang tanong, Ay, natatakot ako sa tanong. mga tanong nito. pwede ka bang mag-share kung saan ka nag-uukay? Yun yung gusto ko malaman din. Madami akong favorite na ukay, but syempre Open ka to share? Oo naman, kaso ang favorite ko, depends din kung saan ako madalas. So, may bias ako dun sa mga napupuntahan ko. So, hindi mo sasabihin? Sasabihin ko naman, kasi I'm from the South, so taga Paranaque ako. So, kung taga Paranaque kayo, meron malapit sa... So, Makati Square is my number one. Ay, ang ganda dyan mamili! Ako sa Baguio kasi. Ang lapit sa Paranaque. No? Ang ganda dyan mamili! Oo, Makati Square. And I always say Makati Square kasi convenient siya, lalo na kung first time ka mag-uukay. At saka malinis. Malinis, may parking. Gaano ba O yun, kadalas? nag-uusap yung mga Gen Z Pumupunta doon, po sabi, kayo sa- mamaya daan tayo dun. Gaano ba kadalas pumupunta po kayo sa ukay-ukay? So, before kasi, nung hindi pa ako masyado nag-advertising photography, mas may time ako mag-ukay. Kasi sa totoo lang, nag-start ako mag-ukay. So, sabi ko kanina, to wear for my shoots. Eventually, when I started becoming more creative sa mga shoots ko, lahat ng inuukay ko, sinushoot ko on models. So, I love doing 1960s, 1970s, 1980s. So, sa kaka-research ko ng mga eras na yon, doon ako natuto ng iba-ibang klaseng outfits. Pegs. Mahilig ako sa mga eras, mga retro. Hi, mga ka-Net 25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.